Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1951. Ang Haring Daga. Ang Giant Rat Ruins ay nabuo sa loob ng napakaraming taon, at hindi gaanong tao ang nang-ahas na pumasok sa Giant Rat Mountain Range, at ang isang tulad ni Yezuan ay nakapasok sa una. Dito, may mga krisis sa lahat ng dako. Si Yezuan ay nakasuot ng streamer invisibility cloak at nagsimulang gumalaw ng mabilis, gayunpaman, may kakayahan siyang ibalik ang oras, kaya napakalakas ng kanyang kakayahang mag-reconnaissance. Kung hindi, babalik siya sa nakaraan at hahanapin ang kabilang panig. Hindi nagtagal, nakilala niya ang isang hukbo ng mga higanteng daga na nagkampo, mga 100,000 katao. Taas, hindi umimik si Yezuan, at direktang hinayaan silang tatlo na patayin siya. Ngayon, sa kanilang lakas, halos mapatay na nila ang mahigit 100,000 higanteng daga sa loob ng 3 segundo. Pagkaraan ng 3 segundo, ang hukbo ng mga higanteng daga ay nabura, nilamon ng mga black horns. Baliin ang langit, bumalik ka at magpahinga, sabi ni Yezuan, at tinanggap ang sirang kalangitan sa lumalamon na kalawakan. Sa isang labanan sa antas na ito, kailangan lamang ng ilang segundo ng pahinga upang masira ang kalangitan, at syempre, ito ay tumutukoy sa oras sa labas ng mundo. Sumunod, nagsimulang sumulong muli si Yezuan, at nakatagpo ng isa pang hukbo ng mga higanteng daga, at pagkatapos niyang panasan muli ang mga ito, nagsimula siyang magmadali. Sa una, walang naramdaman si Yezuan, ngunit kalaunan ay nalaman ni Yezuan na ang mga posisyon ng mga higanteng legion ng daga ay tila regular. Hindi masasabing panuntunan, dapat sabihin na parang sundalo, nananatili sa isang tiyak na posisyon. Kung mag-zoom ka, ang mga higanteng legion ng daga na ito ay talagang nakahanay sa mga hilera at hanay, at bawat punto ay isang higanteng legion ng daga. Ito ba ang obra maestra ng Haring Daga? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, anuman ang mangyari, ang mga dambuhalang daga na ito ang kanyang rasyon. Pumatay ng 1,000,000, at maaari mo itong ipagpalit sa pangalawang Devo Uling Point. Sa pag-iisip nito, si Yezuan ay nasa mabuting kalooban. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang itim na sungay na naggalugad sa landas sa kanyang harapan ay biglang nagulat na nakakita siya ng isang napakalaking higanteng daga, na tinatayang nasa antas ng 9-rank Saint King. Sige, patayin mo, kahit 1,000,000 higanteng daga. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at mabilis siyang sumunod. Bagamat ang kasalukuyang lakas ni Heijiao ay hindi mas malakas kaysa sa Breaking the Sky, ang kaharian ay nakalusot na sa Saint King, at sa kanyang malakas na pangangatawan, maaari pa rin niyang labanan ang higanteng daga na ito sa 9-rank Saint King level. Break the Sky, Fall, Eat. Galit na sigaw ni Yezuan sa kanyang puso. Ang Devo Uling at Devo Uling spaces ng Black Horn ay konektado, kaya ang Breaking Heaven ay maaaring lumabas sa kanyang bibig, at sa oras na dumating si Yezuan, sila ay nag-aaway na. Dumagundong, nakakabingi ang tunog ng labanan, at ang antas ng labanan na ito ay hindi na isang bagay na maaaring panghimasukan ni Yezuan. Maliban na lang kung ma-fuse ang second battle bloodline. Gayunpaman, ang pangalawang battle bloodline bar na ito ay nangangailangan pa rin ng 3 Devo Uling Point para mabuksan, kaya hindi pa ito okay. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pagkubkob nilang tatlo, ang puting buhok na higanteng daga sa antas ng 9-rank Saint King ay binomba at napatay. Matapos itong mamatay, mabilis na nagwala si Yezuan at iniligpit ang bangkay nito, at agad nang umiti. Ang puting buhok ng isang 9 na ranggo na Saint King na may puting buhok na daga ay nagkakahalaga ng dating milyon malakas na master, at kumita ito ng malaking pera. Sumunod, patuloy na nagmamadali si Yezuan. Naghahanda na patayin ang lahat ng mga higanteng daga na may puting buhok. Hindi nagtagal, nakatagpo niya ang pangalawang puting buhok na higanteng daga sa antas ng 9-rank Saint King. Ang puting buhok na higanteng daga ay pinatay din ni Yezuan sa huli, at pagkatapos ay ginawa itong beast pill at pinasuko ng itim na sungay. Black Corner, tumagos muli. Ngayon na ang Black Horn ay umabot na sa antas ng isang ika-4 na baitang Saint King, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa Broken Sky na nakasuot ng Xuanshan Battle Armor, at ang pagtutulungan ng dalawa ay mas mahusay.
Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, si Yezuan ay nakapatay ng milyon-milyong higanteng daga, ngunit ang mga balahibo ng daga na ito ay nagdaragdag ng hanggang sa sapat lamang upang ipagpalit sa 2 puntong lumalamon. 2 lumalamon na puntos, at maaari kong buksan ang pangalawang Battle Bloodline column. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, at binilisan niya ang kanyang lakad. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo niya ang ikatlong 9th rank Saint King level na higanteng daga at pagkatapos ay madaling nilaslas ito. Ang beast pill na ito, ibinigay ni Yezuan kay Luoluo at hinayaan siyang makalusot. Ngayon, halos pareho na ang lakas ng Blackhorn, Breaking the Sky, at Falling, at kahit makaharap mo ang Rat King, baka hindi ka makalaban. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumasok dito? Biglang, isang hindi pamilyar na boses ang bumagsak sa tenga ni Yezuan, nanginginig ang anyo ng huli, lumingon upang tingnan, at nakitang nakatingin sa kanya ang isang mahabang buhok na lalaki. Hinga, wala, paano kaya ito? Kahit si Blackhorn at Broken Sky ay hindi nalaman kung paano nanggaling ang kabilang partido, napakalakas ng taong ito. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at nagtanong, sino ka? Panipi, you're killing in my territory, and you asked me who I am. Tanong ng lalaki na ikinapikit ng mga mata. Ngayon, naintindihan na ni Yezuan. Ikaw ang haring daga. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Oo, yun ang tawag sa akin ng mga yon. Tumango ang lalaki, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin kay Pat-Ian, at sinabing, kung hindi dahil sa aking pananaw na ginamit nito ang paraan ng patpat na nakakabasag ng langit, natatakot ako na baka may iilan sa inyo na namatay. Panipi, alam mo, nagulat muli si Yezuan. Bakit hindi mo alam? Malamig na bamantong hininga ang haring daga at sinabing, ang maliit na unggoy na ito ay may kadugo na pumuputol sa langit, at ito ay dapat na angkan ng matandang unggoy, ang dahilan kung bakit hindi kita pinapatay ay para bigyan siya ng mukha. Panipi. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Yezuan na tumahimik, mabilis na nag-isip sandali sa kanyang puso, at sinabing sa gulat, ikaw ba ang Palace Master ng Demon Rat Palace? Panipi, ang tanging tao na kayang kontrolin ang napakaraming higanteng daga at nakakakilala sa Heaven Breaking Palace Lord ay marahil ang Demon Rat Palace Master ng 12 Divine Beast Palace. Nakakamangha na makilala mo ako. Ngumisi ang haring daga at sinabing, ilang araw ang nakalipas, nakita ko ang isang mahinang matandang unggoy na dinadala, sinundan mo ba siya? Panipi, nakita mo, at hindi ka man lang kumibo. Gulat na tanong ni Yezuan. Bakit ko siya ililigtas? Ang buhay o kamatayan niya ay walang kinalaman sa akin. Umiling ang haring daga at sinabing, hindi lang yan, kahit iba pa yan, hindi ko ililigtas. Panipi. Tumingin si Yezuan sa haring daga na ito, at lihim na sinabi sa kanyang puso na ang kabilang partido ay talagang malamig ang dugo. Ngunit sa oras na ito, okay, ang dami kong nasabi sa iyo, oras na para bumaba ako sa negosyo, gusto ko itong maliit na unggoy. Sabi ng Rat King, ibig sabihin, direktang. Pumutok siya sa langit. Ano? Nagulat si Yezuan, at mabilis na hinayaan silang tatlo na lumaban. Itong haring daga, paano niya masisira ang langit? Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit pinanood ng Rat King ang paghuli sa Heaven Breaking Palace Lord, at ngayon ay arestuhin na niya ang Heaven Breaking Heaven. Ikaw ang taksil, galit na sigaw ni Yezuan. Nang marinig ito, ang haring daga ay natigilan at nakangiting nagsabi, oo, noon, ako ang nakipagsabwatan sa 4 na Divine Beast families para wasakin ang 12 Divine Beast Palace, kung hindi, paano ako makakarating sa puntong ito ngayon? Panipi, noon, ang 12 master ng palasyo ng 12 Divine Beast Palaces ay higit sa 7-rank Saint Kings. Ngunit ngayon, ang haring daga na ito ay talagang nakalusot na sa kaharian ng banal na monarch. Natatakot ako na dapat ay sumilong siya sa 4 Divine Beast family, kaya pumikit siya sa Lord of the Heaven Breaking Palace, at sa halip ay gusto niyang mahuli ang Heaven Breaker. Ang layunin ay ibigay ito sa 4 na Divine Beast families. Kung ganoon, gagawin ko ang tama para sa langit. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at inutusan niyang patayin ang haring daga. Kabanata 1952, Sword Immortal Bloodline. Sa isang iglap, ang langit, ang itim na sungay at ang pagkahulog,
lahat ay nagpakita ng kanilang tunay na kakayahan at pinatay ang Haring Daga. Anong lakas ng loob? Ang Haring Daga ay hindi napahanga, at binati siya. Ang mga tao ng Heijiao, ang kaharian ay napakalayo sa kanya, paano siya magiging mayabang sa kanyang paningin? Ngunit pagkatapos, natanto niya na hindi ganoon kadali. Nagsanib puwersa ang tatlo ng Blackhorn, Breaking Sky at Luo-Luo para makalaban siya. Ang tatlo sa kanila ay napakatahimik na nagtutulungan, na ang Breaking the Sky ang pangunahing atake. Sina Blackhorn at Luo-Luo ang tumulong dito, at pagkatapos ng ilang round, hindi sila natulungan ng Rat King. Napakalakas ng munting unggoy na ito, bunsong anak yata ng matandang unggoy diba? Biglang napaisip ng kaunti ang Haring Daga at nakangiting sinabi. Hulaan mo, malamig na sagot ni Yezuan. Ang bloodline nitong Heaven-Breaking God Ape na ito ay malamang na higit pa sa maliit na unggoy. Kung maibibigay ko ito sa Four Divine Beast Clan, baka masira ko ang mga tanikala at makalusot sa Second Grade Saint Monarch. Naisip ng Haring Daga sa kanyang sarili. Siya nga ay sumilong sa apat na banal na halimaw na pamilya at nakakuha ng malaking bilang ng makalangit at makalupang mga kayamanan mula roon, upang siya ay magkaroon ng mga tagumpay ngayon. Kaya lang, hindi ganoon kadaling mahuli si Pot Ian. Ang anyo ng tao ay hindi maaaring gumamit ng 10% ng pagiging epektibo nito sa pakikipaglaban, at pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo, hindi lahat ay maaaring gulo dito. Galit na sigaw ng Haring Daga, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng mabilis, na nagiging kanyang katawan. Ang katawan ng Haring Daga ay tinatawag na Purple Gold Rat, na hindi gaanong naiiba sa puting buhok na higanteng daga. Ang pinagkaiba lang ay hindi 100 buhok ang noo, kundi kulay ubing gintong buhok. Matapos maging pangunahing katawan, ang hari ng daga ay napakabilis, at direkta siyang pumapatay sa itim na sungay. Sisirain niya ang langit, kaya patayin na lang ang isa sa Black Horns of Falls, at tapos na ang labanan. Napakawalang muwang, ang mapa ng 10,000 hayop, ibigay mo sa akin ang bayan. Biglang naging mapa ng 10,000 hayop ang Xuanshan Battle Armor sa katawan ni Pot Ian, at sa sumunod na sandali, biglang bumaba ang bilis ng Rat King. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, mabilis na inilunsad ng tatlo ang kanilang pinakamalakas na atake. Itim na Demon, Claw, nakakagulat, Flame Rain, tatlong tao, tatlong galaw, lahat ay nahulog sa Purple Gold Rat King. Ang mapa ng 10,000 hayop ay binabawasan ang lahat ng mga kakayahan, at kahit na ang kapangyarihan sa pagtatanggol ay nabawasan. Sa lahat ng tatlong galaw, bagamat hindi niya kayang patayin ang Purple Gold Rat King, isa na itong matinding suntok. Ahem! Ang Purple Gold Rat King ay nagdura ng dugo mula sa kanyang bibig at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang katawan na kailangan niyang pumunta sa oras na ito, kung hindi, siya ay nasa problema. Hindi ganoon kadaling umalis. Ang Purple Gold Rat King, na ang bilis ay nabawasan ng 70%, ay mas mabagal pa kaysa sa anyo ng tao, at ang itim na sungay ay tumingin sa kanya, ang kanyang malaking bibig ay bamuka ng walang kabuluhan. Lamon, bagamat napakataas ng kaharian ng kalaban para lunukan, maaari nitong limitahan ang bilis ng kalaban. Nakakagulat, Flame Rain, 2 round ng pag-atake ang nahulog sa Purple Gold Rat King, at sa oras na ito, siya ay nabugbog na sa lupa. Patayin mo siya. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Yezuan. Mabagal, maisasama kita sa Four Divine Beast Family. Nagulat ang Purple Gold Rat King at nagmamadaling sinabi. Sorry, hindi ko kailangan. Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Sa loob ng ilang araw, ang lakas ni Putian at ng iba pa ay maaring walisin ang 4 na Divine Beast Families. Bakit kailangan mo ng Purple Gold Rat King Belt? Bastard, kung ganoon, sabay tayong mamatay. Pagkatapos magsalita ng Purple Gold Rat King, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at sumirit, at kumalat ang tunog sa buong paligid. Naunawaan ni Yezuan na titipunin niya ang lahat ng higanteng daga para basagin ang lambat. Basta, ganun lang ba kadali? Nakakagulat. Flame Rain, itim na Demon Claw, silang tatlo ay muling bumaril, at sa oras na ang round ng pag-atake na ito ay damapo sa Purple Gold Rat King, ang huli ay natalo na hanggang sa bingit ng kamatayan. Sumunod, mabilis na ibinuko ng itim na sungay ang bibig nito at direktang tinipon ang Purple Gold Rat King sa lumalamon na espasyo. Sa pamamagitan nito,
nalutas ang usapin. Sa sandaling iyon, mabilis na sinuri ni Yezuan ang Chen-kun ring ng Purple Gold Rat King, at sigurado, mayroong maraming puting buhok ng puting daga sa loob nito. Tinansya niya na ang Purple Gold Rat King na ito ay nagtatanim ng mga daga na may puting buhok, at pagkatapos ay ibinibigay ang balahibo ng daga sa 4 na Divine Beast families kapalit ng mga benepisyo. Bilang karagdagan, sa singsing na ito ng Chen-kun, mayroon ding isang malaking bilang ng mga makalangit at makalupang kayamanan, at ang bilang ay napakalaki na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Yezuan. Ding, ang host ay nagpalitan ng kaunting paglamon. Ding, ang host ay nagpalitan ng kaunting paglamon. 2 system prompt sa isang hilera ng tunog. Ginamit ni Yezuan ang balahibo ng daga na nakuha mula sa mga ito at direktang ipinagpalit ito para sa mga nalalamon. Ngayon, mayroon siyang kabuoang 6 na puntos ng paglamon, at agad niyang ginamit ang 6 na puntong ito ng paglamon upang buksan ang pangalawang kolom ng bloodline ng labanan. Ding, binubuksan ng host ang pangalawang Immortal Level Battle Bloodline column. Ding, matagumpay na nabili ang Sword Immortal Bloodline, nag-fuse ba agad? Tumunog muli ang System Beep. Ang Sword Immortal Bloodline ay isang battle bloodline na naging optimistiko ni Yezuan noon. Sa Sword Immortal Bloodline na ito, malamang na makakasali rin siya sa labanan. Oo, sa sandaling iyon, sumagot si Yezuan sa kanyang isipan, pinagsasama ang walang kamatayang linya ng dugo na ito. Ding, ang host ay nakakakuha ng one-hit killing sword, isang walang kapantay na pares ng mga espada. Ding, tumaas ang flying sword ng Megatron. Mabilis itong tiningnan ni Yezuan, at sa sumunod na sandali, isang medyo gwapong mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang isang ito ay tinatawag na one-hit killing sword. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, mayroon itong one-hit na kill effect, na lubos na makakapagpahusay ng one-hit na mga kasanayan sa pagpatay. Dagdag pa rito, hanggat hawak niya itong one-hit killing sword, direktang tataas ng 30 beses ang combat power ni Yezuan. Pagkatapos, binawi ni Yezuan ang isang hit na nakapatay na espada at pinalitan ito ng isa pang mahabang espada. Ang walang kapantay na pares ng mga espada ay maaari ding tumaas ng 30 beses ang lakas ng pakikipaglaban ng host. Nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo at nalaman na may isang taong eksaktong katulad niya na nakakondensed sa kabilang panig. Ito ang Sword Immortal Clone, at ang isa pa ay may hawak na walang kapantay na pares ng mga espada sa kanyang kamay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Sword Immortal Clone na ito ay hindi masisira, at si Yezuan ay maaari ding makipagpalitan ng mga lugar sa kanya anumang oras. Bilang karagdagan, maaari rin niyang gamitin ang iba't ibang mga kasanayan ni Yezuan. Isang one-hit killing sword na may instant kill effect. Ang walang katulad na pares ng mga espada ay nagbigay daan kay Yezuan na magkaroon ng walang kamatayang gintong medalya, na lubhang kapakipakinabang. Bukod dito, ito ay 2 armas lamang na ibinigay ng Sword Immortal Bloodline. Ang tibak ng tao ay isa, at sa tuwing uusad ka, tataasin mo ng 10 beses ang lakas ng pakikipaglaban ng isa hit na nakapatay na espada at ang walang kapantay na espada. Darating na ang Sword Immortal na lubos na nagpapahusay sa pagiging epektibo ng labanan, at maaari kang magsagawa ng isang espesyal na hakbang upang paliparin ang immortal gamit ang isang espada. Ito ang 2 advanced na ruta ng Sword Immortal Bloodline, na parehong kontra sa langit. Kaya lang, maraming mga devouring point na kailangan para sa 2 advanced na rutang ito. Nakakatakot, kasama ang Peerless Pair of Sword, ang lakas ay tumaas ng 30 beses. Sa oras na ito, malamang na ang lakas ko ay hindi mas mahina kaysa kay Putian na nakasuot ng Xuanshan Battle Armor. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ang Sword Immortal Bloodline na ito ay ang huling bloodline sa Immortal Level Devouring System, at ito rin ang pinakamalakas. 6 na lumalamon na puntos ang nagbubukas ng Battle Bloodline Bar, ganap na halaga. Ang Blackhorn at Luoluo ay parehong 4 na baitang banal na hari, at ang pagsira sa langit ay ang 6 na baitang banal na espiritu. Kabanata 1953, muling pumasok sa Trial Tower. Nagsanib puwersa silang 3, kung hindi nila ginamit ang 10,000 Beasts diagram, mas malakas na sila kaysa sa mga ordinaryong Saint Monarch. Gayunpaman, si Yezuan, na may bloodline ng Sword Immortal, ay lubos na napabuti ang kanyang lakas.
Ang aking trial tower, dahil ito ay na-refresh, ay maaari lamang maabot ang ikapitong palapag, at kahit ang ikawalong palapag ay hindi ma-clear. Ngayon ay titingnan ko kung gaano karaming mga layer ang maaari kong matamaan. Sa pag-iisip nito, ibinaon ni Yezuan ang kanyang isip sa trial tower. Ang mga alagang hayop ay hindi maaaring ipatawag sa trial tower, ngunit si Yezuan, na may bloodline ng Sword Immortal, ay madaling naalis ang ikawalong layer na nakadikit sa kanya noon. Sa ganitong paraan, nakakakuha ka ng kaunting paglalamon. Susunod, ikasyam na palapag. Si Yezuan, na may hawak na one-hit killing sword, ay inani ang kalaban gamit ang isang espada. Customs clearance. Kung tungkol sa ikasampung layer, ito ay isang spike pa rin. Ang ikalabing isang layer ay isang kaharian na labing isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Iyon ay, ang antas ng ikaapat na baitang Saint King. Gayunpaman, pinatay pa rin siya ni Yezuan sa ilang segundo. 12 palapag, spike. 13 palapag, spike. Sa oras na ito, nakakuha na si Yezuan ng 5 devouring point, at hanggat dumaan siya sa isa pang layer, maibabalik niya ang 6 na devouring point na nagbukas ng pangalawang battle bloodline column. Sa sandaling iyon, tumuntong si Yezuan sa ikalabing-4 na palapag. Ang layer ni Fang Kai, kung hindi ito nag-trigger ng one-hit kill effect, hindi siya makakapasa ng ganoon kadali. Nadama niya na ang ikalabing-4 na layer na ito ay hindi magiging simple, at tinatansya na ang mga kasanayan ay kailangang gamitin. Ang ikalabing-4 na layer ay isang immortal na magsasaka, ang ikapitong ranggo ng Saint King Realm. Oras, simulan ang pagbilang. 0. Sa sandaling bumalik si Yezuan sa 0, direktang gumamit siya ng 6 na killing marks, na agad na nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 13. Spike. Kailangan kong sabihin na ang Sword Immortal Bloodline plus ang Zusian Bloodline ay talagang malakas. Sa susunod na ikalabing-limang layer, madali ding nakalusot si Yezuan, ngunit ang ikalabing-6 na layer ay nakakalito. Sa oras na ito, ang hawak niya sa kanyang kamay ay hindi isang pamatay na espada, ngunit isang walang kapantay na pares ng mga espada. Sa susunod na labanan, mahusay niyang ginamit ang Sword Immortal Clone upang labanan ang isang gerilya na digmaan sa kabilang partido. Ang Sword Immortal Clone, na may hawak na isa pang espada ng walang kapantay na pares, ay maaaring gumamit ng mga kasanayan ni Yezuan, at ito ay hindi pa rin magagapi. Hiniling sa kanya ni Yezuan na harangan ang pag-atake para sa kanya, at pagkatapos ay patuloy na isinalansan ang marka ng pagpatay. Sa huli, lahat ng 11 killing marks ay sumiklab. 24 na beses ang lakas ng pakikipaglaban, na nagpapataas ng lakas ni Yezuan. Ikalabing-6 na palapag, pumasa. Sa panlabing-6 na layer na pagsubok na tore na ito, nakatagpo ni Yezuan ang isang master ng 9-rank Saint King level, ngunit hindi ito ang kanyang limitasyon, dahil mayroon siyang 9 na devouring point na hindi niya ginamit. Sa ikalabing-7 layer, hindi muna ito sinubukan ni Yezuan, dahil ito ay nasa antas ng Saint Monarch, at alam niyang hindi niya ito matatalo. Kaya, uubusin muna niya ang lumalamon, at pagkatapos ay sinabi niya. Ding, naging matagumpay ang pagsasama ng tao at espada. Ding, ang Sword Immortal ay bumaba at matagumpay na umunlad. Ang dalawang advanced na ruta ng Sword Immortal Bloodline ay nangangailangan ng 3 devouring point para sa bawat advancement, kaya si Yezuan ay kumonsumo ng 6 na devouring point at isulong ang mga ito ng isang beses bawat isa. Ang pagsasama-sama ng tao at espada ay sumulong, at ang tumaas na lakas ng pakikipaglaban ay umabot sa 40 beses, 10 beses na higit pa kaysa dati, at hindi problema na labanan ang 18 layer na ito. Sa ngayon, may 3 pang lumamon na puntos. Ding, inaalis ng host ang ikalabing-8 layer at gagantimpalaan ng kaunting paglalamon. Umabot pa sa 4 ang punto ng paglamon. Pagkatapos, nagsimulang hamonin ni Yezuan ang ikalabinsyam na layer. Sa kanyang ikalawang baitang Holy Spirit Realm, mas maraming 19 na kaharian ang hinahamon, at ang kalaban ay ang ikatlong baitang Holy Monarch. 3, 2, 1. Sa sandaling umabot sa 0 ang countdown, direktang ginagamit ni Yezuan ang kanyang mga whole card. Sa estado ng pagpatay, tumaas ang 13 beses na pagtaas. Darating na ang Sword Immortal. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap,
at ang buong tao ay namumulaklak ng puting liwanag, maging ang kanyang buhok ay naging mahabang puting buhok, at siya ay may hawak na isang walang kapantay na pares ng mga espada, at sa oras na ito, may amoy ng mga buto ng hanging engkanto. Ang kalaban ng ikalabinsyam na layer na ito ay isang demon cultivator, at ito ay ang Wind-Rain Dragon na nakita niya kailanman. Sa sandaling nag-transform si Yezuan, ang kabilang partido ay naging kanyang katawan din. Isang espadang lumilipad na walang kamatayan. Hindi umimik si Yezuan, at direktang naging streamer kasabay ng Sword Immortal clone, pagsaksak sa Wind-Rain Dragon. Gayunpaman, ang ikatlong antas ng Saint Monarch na Wind-Rain Dragon na ito ay hindi gaanong madaling lutasin, at pagkatapos nitong umungol sa kalangitan, ang katawan nito ay talagang naglabasan ng hindi mabilang na wind blades. Ang mga wind blades na ito ay napakatalas, sapat na upang madaling maputol ang katawan ng ikalawang gradong Saint Monarch. Ang Sword Immortal clone ay hindi magagapi, kaya natural na hindi siya natatakot sa mga wind blades na ito, ngunit iba si Yezuan. Si Yezuan, na gumagamit ng Sword Flying Immortal Sprint, ay kailangang huminto at gumamit ng mga paraan na nagel iligtas buhay tulad ng Extreme Sky Shield. Nakakalungkot na ang mga wind blades na ito ay walang katapusan, at ang buong ikalabinsyam na palapag ng Trial Tower ay puno ng wind blades. Sa huli, naputol si Yezuan ng mga talim ng hangin na ito at nabigong makalusot. Nabigo, hindi ito inisip ni Yezuan. Habang papalayo ang Trial Tower, nagiging mas malakas ang mga bantay, at halos lahat sila ay mga demon cultivator. Gayunpaman, nakatagpo ni Yezuan si Feng Qinglong sa pagkakataong ito, na napakahirap, hanggat ang paraan para makaharap ito sa susunod ay medyo simple, maaaring hindi ito walang lakas ng labanan. Sa pangkalahatan, ngayon si Yezuan ay dapat magkaroon ng mga kwalipikasyon upang sirain ang 4 na Divine Beast clans. 4 na Divine Beast families, maghintay sa kamatayan. Tiningnan ni Yezuan ang Escarlata na salitang pagpatay sa kalangitan, at nahayag ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Ngunit sa ngayon, mayroon pa ring problemang dapat lutasin, at iyon ay ang mga higanteng daga na ipinatawag ng Purple Gold Rat King. Kung dati, ito ay talagang nakakalito, ngunit kahit na ang Purple Gold Rat King ay natanggap sa lumalamon na espasyo, sino ang magagawa ng mga dambuhalang daga na ito? Blackhorn, kunin mo kung kaya mo, o patayin mo. Kaagad na inutusan ni Yezuan ang itim na sungay, at kaagad pagkatapos, siya rin ang nagsakripisyo ng walang katulad na pares ng mga espada. Ang mga dambuhalang daga na ito ay may kaunting gamit pa, ang buhok ng daga ay maaaring makapagpalat ng mga punto ng paglamon, at kung sila ay kasama sa lugar na lumalamon, maaaring direktang kurutin ni Yezuan ang mga ito hanggang sa mamatay at makuha ang marka ng pagpatay kung sila ay kinakailangan sa hinaharap. Magsisimula ang isang madugong bagyo. Ngayon sa lahat ng mga tao, ang lakas ni Yezuan ang pinakamalakas, at hindi pa rin ito nakasuot ng Xuanshan Battle Armor. Kung may susuot niya ang Xuanshan Battle Armor, kahit na ang Purple Gold Rat King ay isang 3rd grade Saint Monarch, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Sword Immortal Clone, Immortal na Pupe, Immortal Arrow, Zusian Sword Array. Nagsimulang gumawa ng galit na galit si Yezuan, at ang mga dambuhalang daga na iyon na nagtipon ay namatay sa pira-piraso. May 2 araw pa, kaya gusto ni Yezuan na alisin ang lahat ng dambuhalang daga na ito. Makalipas ang 2 araw, ding, ang host ay nakakakuha ng isang maliit na devouring point. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Sa nakalipas na 2 araw, si Yezuan ay pumatay ng higit sa 20 milyong higanteng daga, na may iba't ibang antas, at pagkatapos ay ipinagpalit ang puting buhok ng mga puting buhok na higanteng daga na ito para sa isang maliit na bahagi ng paglamon. Ngayon, mayroon na siyang 5 paninira. Let's go, sirain ang 4 na Divine Beast families. Hindi umimik si Yezuan, tumalikod at umalis. Mula ngayon, hindi na kailangang gamitin ang Ascending Immortal Step Cloud Track, kundi ang Megatron Flying Sword na form. Wala pang kalahating araw, umalis siya sa Giant Rat Ruins, at pagkatapos ay hinabol ang Heavenly Palace Lord. Kabanata 1954, 4 na pamilya ng banal na hayop. Tumigil sila. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Yezuan na huminto ang Heaven Break ang Palace Lord,
at hindi niya maiwasang magtaka kung nakarating na ang kabilang partido sa Four Divine Beast Clan. Sa tansya niya, aabutin ng halos 2 oras para makahabol. Pot iyan, oras na para magsama muli ang iyong mag-ama. Naningkit ang mga mata ni Yezuan, at sinabi niya kay Pot iyan. Hindi nagtagal, malapit na siya sa target ng Death Pursuit Order, iyon ay, ang Heavenbreaking Palace Master. Mula sa malayo, may 4 na matataas na estatwa sa harap mo, ang Green Dragon, ang White Tiger, ang Vermilion Bird at ang Xuanwu. Mukhang dumating na sa wakas ang 4 na Divine Beast Families. Mula sa mga alaala ng Purple Gold Rat King, malalaman ni Yezuan na mayroong 4 na ninuno ng 4 Divine Beast Families, iyon ay, ang 4 na nagselyado sa Purple Gold Palace Master noon. Ang 4 na taong ito ay mga santo na sa ikalawang baitang, at kung magsanib puwersa sila, kahit ang mga santo sa ikatlong baitang ay hindi matatakot. Gayunpaman, si Yezuan sa oras na ito ay hindi rin natatakot sa kanila. Si Yezuan, na may super combat power, ay hindi na kailangang matakot sa kanila, at direktang lumingon sa nakaraan. Assassination ay, sa susunod na sandali, lumapit si Yezuan sa isang tao, ang Heavenbreaking Palace Lord ang nahuli. Sa tabi ng Heavenbreaking Palace Lord, mayroon ding 4 na master ng 4 Divine Beast Families, na lahat ay nasa level ng 9 ranked Saint King. Sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang si Yezuan, at madaling napatay ang 4 na tao na ito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na kumilos ang 4 na dakilang ninuno ng 4 na Divine Beast Families, hindi siya natatakot, lalo pa ang 4 na taong ito. Yezuan. Tiningnan ng Heavenbreaking Palace Lord ang 4 na bangkay sa lupa at natigilan sandali. Senyor, nandito ako para iligtas ka. Ngumisi si Yezuan, at direktang tinanggap ang Heavenbreaking Palace Lord sa Devouring Space at muling nakipagkita sa Heavenbreaker. Ngayon, kung ito ay Black Corner, Breaking the Sky o Luo-Luo, ang lakas ay hindi makakahabol kay Yezuan, kaya hindi kailangan ni Yezuan ang kanilang tulong. Ang 4 na pamilya ng Divine Beast. Sapat na ang isang tao. Megatron, Flying Sword Form, pumunta at lutisin ang Vermilion Bird Ancestor. Agad namang nag-utos si Yezuan. Tapos, lumakas ang hininga niya. Ang 11 Killing Seal ay sumabog lahat, na tumataas ng 24 na beses sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Patayin. Sa Qinglong Clan, mayroong isang napakalakas na aura, na dapat ay ang Qinglong Ancestor ng ikalawang gradong Saint Monarch level. Tinapakan ni Yezuan ang lumilipad na espada at dumating sa isang iglap. Pagkatapos nitong maramdaman ni Qinglong Ancestor si Yezuan, iminulat din niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay direktang pumasok. Sino ka? Tumingin ang Green Dragon Ancestor kay Yezuan at sinabing, dahil siya ay may bloodline ng Wind Green Dragon Clan, napakasensitibo niya sa mga bloodline na ito sa katawan ni Yezuan. Noon, winasak mo ang 12 Divine Beast Palace para sa iyong sariling pagkamakasarili, at ngayon ay sisirain ko rin ang iyong 4 na Divine Beast Families para sa iyong sariling pagkamakasarili, at magderones ng kamatayan. Nang bumagsak ang mga salita, nakagawa na si Yezuan. Darating ang tibak na walang kamatayan, isang tibak na lumilipad na walang kamatayan. Sa isang iglap, naging puting streamer si Yezuan na direktang dumaan sa katawan ng Blue Dragon Ancestor. Qinglong Ancestor, mamatay. Ang hakbang na ito ay ang pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan sa ngayon. Kung gagamit ka ng one-hit kill sword, ang attack power ng one-hit flying immortals ay tataas ng husto, at tataas din ang success rate ng one-hit kills. Kung gagamit ka ng Musou pares ng swords, ang Sword Immortal Clone ay gagawa din ng Sword Flying Immortal skill, na mas mahirap. Sa kabuuan, may mga kalamangan at kahinaan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng Qinglong Ancestor na ito, napagtanto ni Yezuan na may mali. Matapos mamatay ang kabilang partido, hindi ito naging pangunahing katawan, ngunit nawala. Isa pala itong Holy Power Clone. Ito ay clone lamang ng Qinglong Ancestor, kahit na ano. Kung sino ang umabot sa antas ng Saint King ay papatayin. Agad namang nag-utos si Yezuan. Kasabay nito, tinawag din niya ang nagbabagang langit. Noon, ang 12 Divine Beast Palace ay inatake ng 4 na Divine Beast Families, at ang Heavenbreaking Palace Lord ay nasealed, at nahulog din ito sa Immortal Realm ng Lower Space Continent. Ngayon, paanong hindi lalabas para maghiganti?
Biglang nagpasimula ng madugong bagyo ang angkan ng Qinglong. Si Yezuan, Sword Immortal Clone, Immortal Killing Puppet, Megatron, Breaking Heaven at iba pa ay parang baliw na pumapatay, hanggat umabot sila sa Saint King level, hindi sila makakatakas sa kamatayan. Kasabay nito, nilalamon ng itim na sungay ang bangkay ng Wind Green Dragon Clan, at pagkatapos ay hinuhubaran ng Dragon Fetus ng Dragon Crystal upang alagaan ang mga tadyang. Kasabay nito, sa ilalim ng 4 na Divine Beast families, ang 4 na matandang lalaki na nakaupo na nakakrus ang paa ay nagmulat ng kanilang mga mata. May pumapatay sa aking Qinglong clan. Bastard, sumama ka sa akin, kung hindi, ang aking Qinglong clan ay magdaranas ng matinding casualty. Ngunit hindi pa kumpleto ang selyo. I can't care so much. Tara na. Mabilis na umalis sa lupa ang 4 na matandang lalaki at lumutang. Sa oras na ito, sa lupa, ang Wind Green Dragon Clan ay sumailalim sa isang mutation, at ang iba pang 3 pangunahing pamilya ay nalaman din ng tungkol dito. Ding, ang antas ng paglilinang ng Dragon Fetal ay umabot na sa 10%. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Kapag ang Dragon Fetus ay 10% nakataas, makakahanap ka ng bangkay ng dragon na may mataas na antas ng pagiging tugma upang muling buhayin ang mga tadyang. Gayunpaman, kung ang Dragon Fetus ay maaalagaan sa 200%, kung gayon ang pagkakataon ng mutation ay tataas ng 50%, at sa random na gawain ng muling pagbuhay sa mga tadyang, ang pagkakataon ay tataas sa 10%. Sa makatuwid, hindi gustong buhayin ni Yezuan ang mga tadyang pansamantala. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang 4 na malalakas na hininga. How dare you spread wild in my 4 Divine Beast clan and report your name? Galit na sigaw ng White Tiger Ancestor. Nang makitang dumating na ang pangunahing master, hindi napigilan ni Yezuan na lumingon at tumingin sa 4 na figure sa di kalayuan. It's just in time, hahanapin kita. Namilog ang mga mata ni Yezuan, at sa sumunod na sandali, si Megatron ay naging Xuanshan Battle Armor at inilagay ito sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay muling tumaas. Hanapin mo si kamatayan. Matapos maamoy ng 4 ang kumakalat na amoy ng dugo, agad silang bumuo ng 4 God Battle Formation at pinatay si Yezuan. Ang 4 Divine Beast families ay mahusay sa pagbuo ng 4 na God Battle Arrays para lumaban, at ang 3 angka ng Vermilion Bird, Green Dragon, at White Tiger ay lahat ay pinalakas ng Bloodline, kaya ang 4 Divine Battle Arrays ay mas malakas, ngunit sila ay bahagyang mahina sa mga tuntunin ng depensa. Nakakalungkot na hindi natatakot si Yezuan. Phew! Bago napatay ang kabilang partido, minarkahan ng Sword Immortal Clone ng isang tao na may Death Chase Order, at pagkatapos ay tumawid ng malaking distansya sa likod ng kalaban. Zusian Sword Array. Matapos ang pagtaas ng Eye of Assassination, ang Immortal Sword Array ay bumungad, na agad na bumabalot sa 4 na ninuno. Mag-ingat ka. Mabilis na ginamit ni Xuanwu Ancestor ang kanyang paraan para protektahan ang 3 pa. Nakakalungkot na hindi nito mapipigilan ang Sword Immortal Clone. Utos ng Death Hunt. Assassination Eye. Sa susunod na sandali, ang Sword Immortal Clone ay pumatay muli sa likod ng Vermilion Bird Ancestor, at pagkatapos ay nilaslas gamit ang isang espada. Patayin ang mga immortal. Siya. Isang malutong na tunog lang ang narinig ko, at ang likod ng Vermilion Bird Ancestor ay naputol, kung hindi dahil sa Xuanwu Ancestor na protektahan siya, malamang ay nahulog na siya. Malungkot ang mga mukha ng 4, at naunawaan nilang lahat na hindi nila kayang makipaglaban sa kanilang anyo ng tao, kaya lahat sila ay bumaling sa kanilang mga katawan. Sa ganitong paraan, nasa kamay ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, nang hindi naghintay kay Yezuan na magbigay ng mga tagubilin, direktang naging mapa ng 10,000 hayop ang Megatron. Bayan. Sa isang iglap, bumagsak ang lakas ng pakikipaglaban ng 4 na ninuno. Kabanata 1955, Hilin. Mamatay kayo. Tumingin si Yezuan sa 4 na malalaking figure sa himpapawid, kumislap sa kanyang mga mata ang nakamamatay na hangarin, at nakipagkamay siya sa Sword Immortal Clone upang sabay-sabay na atakihin ang Qinglong Ancestor. Assassination Eye. Patayin ang mga immortal. 2 tao, gamit ang parehong mga trick. 2 malalaking laslas ang tumama sa katawan ng Green Dragon Ancestor,
agad na naglaslas sa kanyang katawan sa tatlong bahagi, at ang puso ng dragon ay naputol din sa kalahati. Xinglong Ancestor, mamatay. Ang Four Divine Beast Family, hanggat ang isa ay namatay, ang kapangyarihan ng Four Divine Battle Array ay lubos na hihina, lalo pa sa kaso ng pagsugpo ng 10,000 Beasts Diagram. Matandang Dragon. Ang tatlo pang ninuno, matapos makita ang bangkay ng Xinglong Ancestor, ay natigilan lahat. Bago pa sila makapag-react, si Ye Zuan at ang Sword Immortal Clone ay muling tumama. Sa pagkakataong ito, si Suzaku Ancestor. Pagkatapos, ito ay ang White Tiger Ancestor. Sa huli, ang Xuanwu Ancestor na ang may pinakamalakas na depensa, iyon ay, ang taong gustong masira ang bloodline ng Heavenly God Ape para palakasin ang sarili sa pagkakataong ito. Sa isang kisap mata, ang apat na ninuno ng apat na Divine Beast Families ay bumagsak lahat, at wala ni isa ang natira. Sa ganitong paraan, ang apat na Divine Beast Families ay maaaring ituring na nawasak. Pumunta ka ayon sa plano. Matapos ang pagkamatay ng 4 na taong ito, mabilis na sinabi ni Ye Zuan. Bagamat patay na ang 4 na ninuno, ang layunin ni Ye Zuan sa pagkakataong ito ay hindi lang iyon, kundi pati na rin ang malaking bilang ng mga bangkay ng malalakas na lalaki ng Fengqing Dragon Clan. Sa 3 pang pamilya, wala siyang pakialam, basta pinatay niya ang matataas na pinuno ng kabilang partido, hindi siya makakagawa ng malaking alon. Ang misyon na ito ay isinasagawa ng Sword Immortal Clone at Megatron. Isa-isa, ang mga Dragon Crystal ay nakuha ni Ye Zuan, at pagkatapos ay ginamit upang alagaan ang Dragon Fetus. Ang antas ng paglilinang ng mga Dragon Fetuses ay mabilis ding tumataas, mula 100% hanggang 110%, at pagkatapos ay 120%. Ewan ko ba, gaano karami ang pwedeng itanim sa pagkakataong ito. Ang pinakamagandang bagay ay maaari itong umabot ng 200% upang mailigtas ni Ye Zuan ang gulo. Sa kabilang panig, nakita ng mga tao ng 3 pangunahing pamilya ng Vermilion Bird, Xuanwu, at White Tiger na ang mga ninuno ng kanilang mga pamilya ay patay na lahat, at lahat sila ay natakot at nagkalat. Sayang at hindi nila mapigilan ang Sword Immortal Puppet at Megatron na naging Flying Sword form. Ang mga bangkay ay nahulog mula sa langit. Ang dugo ng angka ng Suzaku ay tumulo at naging apoy, na nagpasiklab ng nagngangalit na apoy. Gayunpaman, tulad ng paghihiganti ni Ye Zuan sa 12 Divine Beast Palace, isang nilalang sa ilalim ng lupa ang biglang umungal. Umuungol, nakakabingi ang Dagendong, na naging sanhi ng panginginig ng lupa, at ang 4 na matataas na estatwa ay nagsimulang manginig ng husto. Matapos itong marinig ni Ye Zuan, hindi niya maiwasang mabigla. Sa baba, meron ba? Bago pa siya makapag-react, marahas na bumagsak ang 4 na estatwa sa paligid niya, at nagkaroon ng bahagyang pagbabago bago ng banal na kapangyarihan. Noon lamang nalaman ni Ye Zuan na ang 4 na estatwa na ito ay orihinal na Four Gods Silang Heaven Array. Hindi kaya may tinatakan. Boom! Nagsimulang mag-fission ng lupa, at isang nakakapasong hininga ang lumabas sa lupa, na agad na nagsunog sa lugar na naging abo. Kaagad pagkatapos, isang malaking ulo ang lumabas. Tinitigan ito ni Ye Zuan at nalaman na tila nakita niya ang mga ulong ito sa isang lugar. Gayunpaman, masyadong mataas ang temperatura ng apoy na ito hanggang sa langit, at maging siya na nakasuot ng Xuanshan Battle Armor ay hindi komportable, kaya mabilis siyang umatras. Tulad ng para sa Sword Immortal Clone, nanatili ito dito, pagkatapos ng lahat, ang Sword Immortal Clone ay hindi magagapi. Kung ano man yan, patayin mo. Hindi umimik si Ye Zuan, at nagutos sa Sword Immortal Clone. Sa susunod na sandali, ang Sword Immortal Clone ay naging streamer at pinatay ang haligi ng apoy. Patayin ang mga immortal. Itinaas ng Sword Immortal Clone ang kanyang kamay at nilaslas ang haligi ng apoy. Phew! Ang malaking espada ay bumagsak sa hangin at tumama sa haligi ng apoy, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay nasunog ng haligi ng apoy. Dapat mong malaman na ang suntok na ito ay sapat na para bombahin ang isang pangalawang gradong Saint Monarch, ngunit kahit na ang haligi ng apoy ay hindi masisira. Ano ang banal na hayop na ito? Sa oras na ito, ang banal na hayop sa loob ng haligi ng apoy ay mabilis ding bumangon sa hangin, at pagkatapos ay sinalubong ang mga mata ni Ye Zuan. Matapos makita ang buong katawan nito,
ang figure ni Yezuan ay hindi maiwasang manginig ng bahagya. Ito pala ay isang unicorn. Tumakbo, sinira ng Burning Sun Kilin ang Selyu. Ang mga tao ng apat na Divine Beast families ay sumigaw ng malakas. Oo naman, ito ay isang unicorn. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan din ng 4 Divine Beast family ang isang unicorn. Bahagyang nagulat si Yezuan, at nagmamadaling dinala si Megatron sa devouring space, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maghanap ng mga kaluluwa. Sa isang iglap, naunawaan ni Yezuan kung saan nanggaling itong Burning Sun Kilin. Noon, pagkatapos sirain ng apat na Divine Beast families ang 12 Divine Beast Palace, hindi talaga sila nag-migrate dito. Nakasalubong nila itong si Yanri Kilin na malubhang nasugatan, at nagkaroon ng malaking labanan ang dalawang panig, at pagkatapos ay ginamit ng apat na ninuno ng 4 Divine Beast families ang 4 Divine Silang Heavenly Array para i-seal ito. Nang maglaon, natuklasan nila na ang dugo nitong Burning Sun Kilin ay may nakapagpapasiglang epekto sa kanilang bloodline, lalo na para sa Vermilion Bird Clan. Sa makatuwid, muli silang lumipat dito, patuloy na kumukuha ng dugo mula sa Burning Sun Kilin upang palakasin ang kanilang sarili. Kung hindi, kasama ang 12 Divine Beast Palace, sila ay higit na makakalusot sa antas ng Saint Monarch. And after having this Scorching Sun Unicorn, gumaganda pa rin ang bloodline nila. Ang apat na ninuno ay sumipsip ng dugo ng Kilin, ngunit huli na para i-seal ito, dahil pinatay ni Yezuan ang apat na Divine Beast Clan. Bago ito tuluyang nabuklod, itong Burning Sun Kilin ay tuluyang napatay. Si Yezuan, na nalaman ang pasikot-sikot ng bagay na ito, kumislap ang kanyang mga mata. Ang mainit na Sun Unicorn na ito ay nagbigay sa kanya ng isang napakasamang pakiramdam, dahil mayroon din siyang Kilin bloodline sa kanyang katawan, kahit na ito ay isang fairy-eyed Kilin, ngunit ito ay ang parehong bloodline. Umuungol, ang Burning Sun Kilin na ito ay nagbigay pansin din kay Yezuan, at naramdaman nito ang Immortal Kilin bloodline sa katawan ni Yezuan, pati na rin ang makapangyarihang fire attribute ng Immortal Phoenix bloodline. Hindi maganda. Sa oras na ito, nagbago ang mukha ni Yezuan, at naramdaman niyang gustong lamunin siya ng Yanri Kilin na ito upang maibalik ang kanyang lakas. Ding, nag-trigger ang host ng random quest para patayin ang Yanri Kilin. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Sa oras na ito, isang random na gawain ang na-trigger. Ano ka ba, pagkaraan ng maraming taon, ang Yanri Kilin na ito ay nakabawi ng gusto sa lakas. Natatakot ako na umabot na ito sa antas ng ikaapat na baitang Saint Monarch, hindi ko ito mapapatay ngayon. Nagulat si Yezuan at nagmamadaling pumasok sa kawalan at umalis. Umuungol. Nang makitang nawala si Yezuan, ang nakakapasong unicorn na ito ay umungal ng galit. Habang umaatungal ito, patuloy na bumubuhos ang nakakatakot na apoy, ginagawang abo ang lahat sa paligid, at maging ang mga master ng Suzaku clan ay hindi nakaligtas sa kamatayan. Bagamat wala na si Yezuan, ang Vermilion Bird ay isa ring katangian ng apoy, at sa napakaraming tao, maaari din itong makabawi ng husto. Sa makatuwid, ang nakakapasong Sun Unicorn na ito ay nagsimulang manghuli sa mga master ng Vermilion Bird Clan, at nang makita nila ang isa't isa, nilamon nila ang isa pa. Kahit man lang ang Flame Sun Kilin ng 4-rank Saint Monarch level, kahit napigilan ito ng 10,000 Beasts diagram, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang labanan ng kasalukuyang Yezuan. Kabanata 1956, single-handedly singles out the Kilin. Ngunit sa kabutihang palad, sa loob ng ilang araw, makakalusot na si Yezuan, at pagdating ng panahon, direktang gagamitin niya ang Sword Immortal para bumaba at patayin siya gamit ang isang espada na Flying Immortal. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni Yezuan ang lahat ng nangyayari sa 4 Divine Beast Clan sa pamamagitan ng mga mata ni Megatron. Sinira ng nakakapasong Sun Unicorn ang 4 Divine Beast families, nasunog ang lahat sa lupa, at ang mga masters ng 4 Divine Beast families ay nagdusa ng hindi mabilang na casualty. Pagkatapos, sinipsip ng Burning Sun Kilin na ito ang apoy ng amo ng Vermilion Bird Clan at nagsimulang gumaling mula sa mga pinsala nito. Ang hininga ay tumataas. Ang taong ito ay sumisipsip ng kapangyarihan ng apoy. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa kasong ito, ang plano na patayin ang nakakapasong unicorn na ito sa loob ng ilang araw ay magiging walang kabuluhan.
Gayunpaman, kahit na makabawi ito, hindi ito magiging kasing bilis ng pambihirang tagumpay ni Yezuan, tama ba? Hiniling ni Yezuan kay Megatron na sundan ito ng malayuan, at kapag tama na ang oras, gagawa siya ng aksyon upang malutas ito. Sumunod, sinundan ni Yezuan ang Yanri Kilin sa loob ng 3 araw, at sa 3 araw na ito, ang Yanri Kilin ay nasusunog ng buo, sinisira ang hindi mabilang na puwersa sa daan, at kung saan siya dumaan, wala ni isang damo ang tumubo. Hiniling ni Yezuan kay Megatron na bantayan ang likod nito, pakiramdam niya ay unti-unting bumubuti ang aura ng kabilang partido. Ding, ang host ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang isang 3 gradong banal na espiritu. Si Ding, Flame Ghost Monarch, Megatron, at Heaven-breaking God Ape ay nakalusot, at sila ang kasalukuyang 7th rank Holy Spirit. Sa wakas ay umunlad na ang kaharian ni Yezuan. Gayunpaman, ang kaharian ng Scorching Sun Kilin na ito ay naibalik din sa antas ng isang 5 ranggo na Santo Monarch. Ngayon, gagawin ko ang tama para sa langit at pupugutan ka ng ulo. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at siya ay direktang bumasag sa kawalan at pumunta sa gilid ni Megatron. Naramdaman din ng Yan Sun Kilin sa di kalayuan ang Immortal Kilin na bloodline sa katawan ni Yezuan, kaya nilingan niya ang kanyang ulo upang tingnan ito at sumugod sa kanya. Kambal na puso, bigyan mo ako ng koneksyon. Ang Megatron ay agad na naging kambal na puso, naglalabas ng 2 pulang sinag ng liwanag, na nag-uugnay kay Yezuan at sa Yan Sun Kilin. Nakakaawa na ang 20 realms of difference ng dalawa ay may kaawa-awa na maliit na pagkakataon. Sa desperasyon, magagamit mo lamang ang mapa ng 10,000 hayop. Biglang napigilan ang Yanri Kilin, ngunit nagulat si Yezuan, sa pagkakataong ito ang epekto ng 10,000 Beasts diagram ay hindi 100%. Sa orihinal, ang 10,000 Beasts diagram ay maaaring pigilan ang 70% ng lakas nito, ngunit ngayon, naramdaman ni Yezuan na ang Yanri Kilin ay bumaba lamang ng 50% ng lakas nito. Tila ito ay alinman dahil ang kaharian ng kabilang partido ay masyadong mataas, o dahil ang linya ng kadugo ng kabilang partido ay masyadong marangal. 5 out of 50, panuulin mo akong linisin ka. Si Yezuan ay nagsakripisyo ng isang pamatay na espada at pinatay ang nakaraan. Pagpatay ng estado, pagsiklab. Sa isang iglap, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan ay tumaas. Kaagad pagkatapos noon, ito ay ang pagdating ng Sword Immortal. Brute, panuulin mo akong patayin ka sa ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at direkta siyang naging isang puting streamer at inatake ang Yan Sun Kilin. Umuungol, galit na sumigaw ang nakakapasong araw na si Kilin at bumuga ng nakakapasong hininga kay Yezuan. Gayunpaman, ginagamit ni Yezuan ang pinakamalakas na pag-atake na Sword Flying Immortal sa oras na ito, hanggat maaari niyang saktan ang Yanri Kilin, magkakaroon siya ng pagkakataong patayin ang kalaban sa ilang segundo. Noong una, si Yezuan ay may one-hit killing skill, ngunit ngayon sa pagdagdag ng isang one-hit killing sword at isang sword flying immortal skill, ang trigger chance ay nadagdagan ng husto. Phew! Direktang hinawakan ni Yezuan ang kanyang espada upang masira ang apoy at inatake siya. Poof! Sa mahinang tunog, sinaksak ni Yezuan ang kanyang espada sa malaking ulo ng Yanri Kilin. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay hindi ito nag-trigger ng one-hit kill. Bukod dito, ang temperatura dito ay nakakagulat na mataas, at sa sandaling naisin ni Yezuan na ipagpatuloy ang pag-atake, isang napakalakas na init ang lumabas, kaya kailangan niyang gumamit ng teleportasyon para umalis. Hindi ako naniniwala, kung hindi ka makapag-trigger ng isang hit, papatayin ka. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Isang tao, isang hayop, ang nagsimulang lumaban. Ang kaharian ng Yanri Kilin na ito sa tuktok nito ay dapat na napakataas. Kung hindi, kung ito ay isang ordinaryong 5 ranggo na Saint Monarch level na banal na hayop, matagal na itong malubhang nasugatan, o napatay sa ilang segundo. Ang labanang ito ay napakatindi. Si Yezuan ay may hawak na one-hit killing sword, ngunit hindi niya kayang patayin ang nakakapasong unicorn na ito sa ilang segundo. Sa kabaligtaran, medyo hindi niya mabata. Pataas ng pataas ang temperatura sa paligid niya, at maging si Yezuan, na may bloodline ng Immortal Kilin at ng Immortal Divine Phoenix, ay nagsimulang pawisan.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaharian ay masyadong mababa, at siya ay ganap na hinamon sa pamamagitan ng pag-asa sa Zu Immortal Bloodline at sa Sword Immortal Bloodline. Hindi ako naniniwala, bumalik ka sa nakaraan. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at hinayaan niyang bumalik ang oras sa nakalipas na kalahating araw. Makalipas ang kalahating araw, pinatay niya itong muli gaya ng naka-schedule, at pagkatapos ay naglunsad ng isang espadang lumilipad na walang kamatayan laban sa Yanri Kilin. Sayang at hindi pa rin natuloy. Halika ulit, sa pangalawang pagkakataon na bumalik ako sa nakaraan, wala pa ring Spike. Sasama ako sa iyo. Sa ikatlong pagkakataon ay bumalik ako sa nakaraan, at ito ay kabiguan pa rin. Sa ganitong paraan, patuloy na ginagamit ni Yezuan ang time rewind skill, bumalik ng 10 beses, at nabigo ng 10 beses. Sa huli, nagpa siya si Yezuan na sumuko. Ano ang pinagmula ng nakakapasong Sun Unicorn na ito? 11 beses itong naghagis ng espadang lumilipad na walang kamatayan, at hindi ito mapapatay sa ilang segundo. Medyo walang magawa si Yezuan. Dahil sa realm gap, hindi mataas ang probabilidad ng spike, kung 5% lang, mahirap pa ring makaharap minsan sa 11 beses. Sa makatuwid, nagpa siya siyang sumunod pansamantala, at pagkatapos niyang gumawa ng panibagong tagumpay, papatayin niya itong Burning Sun Kilin ayon sa normal na plano. Gayunpaman, sa ikatlong araw pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay, ang nakakapasong unicorn na ito ay biglang dumating sa isang lungsod. Sinuri ni Yezuan ang mapa at nalaman na ang lungsod na ito ay tinatawag na Flame City, na itinayo sa tabi ng isang bulkan at may napakataas na temperatura. Ang nakakapasong Sun Unicorn ang pinakagusto sa ganitong uri ng lugar, kaya dumiretso itong pumasok. May isang malakas na banal na hayop na umaatake. Galit na sigaw ng general ng Flame City Defender. Sa susunod na sandali, isang malaking bilang ng mga master ang lumitaw, ngunit ipinakita lamang nila ang kanilang mga ulo, at sila ay isinuka hanggang mamatay ng Yanri Kilin at sinunog hanggang sa abo. Ang nakakapasong Sun Unicorn ay pumasok sa lungsod na ito ng mga apoy, at ang apoy ay kumalat, tulad ng isang impyerno sa lupa. Matapos malaman ng Flame City City Lord's Mansion ang balita, mabilis niyang pinangunahan ang master na pumunta at subukang patayin itong Burning Sun Kilin na gumagawa lamang ng kasamaan. Ang City Lord of Flame City ay nasa level ng 5 rank Saint Monarch, kasama ang iba pang mga master, kaya niyang labanan ang Burning Sun Kilin na ito. Boom! Kinubkob ng grupong ito ng mga tao ang Yanri Kilin sa himpapawid. Ngunit ang mainit na Sun Unicorn na ito ay may magaspang na balat at makapal na laman, at sa harap ng pag-atake ng grupong ito ng mga tao, hindi niya inisip iyon, at nagmamalasakit lamang sa pagmamadali. Sa oras na ito, sa isang malayong lugar, nakita ni Yezuan ang labanang ito sa tulong ng mga mata ni Megatron. Itong Burning Sun Kilin ba ay tila gustong pumasok sa bulkan at pagkatapos ay gamitin ang marahas na aura ng apoy sa loob upang maibalik ang lakas nito. Namilog ang mga mata ni Yezuan, at nag-alinlangan siya sa kanyang puso. This time, it was a good opportunity for him to make a move, tutal may iba pang tumutulong. Sa pagkakataong iyon, mabilis lang siyang nabasag sa kawalan at umalis. Nang lumabas siya sa Void Gate, ang mga yabag ng Burning Sun Kilin sa kanyang harapan ay biglang huminto, at pagkatapos ay lumingon at tumingin kay Yezuan. Hindi umimik ang dalawa at sabay silang bumaril. Walang kapantay na pares ng espada. Ipinatawag ni Yezuan ang Sword Immortal Clone, at pagkatapos ay ginamit ng huli ang Death Pursuit Order para markahan ang Burning Sun Kilin, at pagkatapos ay mabilis na ginamit ang Eye of Assassination para pumunta sa likod nito. Kabanata 1957, ang ikalawang Kilin. Ang Sword Immortal Clone ay humawak ng isa pang espada ng walang kapantay na pares ng mga espada, at sinaksak ang mga mata ng Yanri Kilin. Boom! Ang uswang pares ng mga espada ay tumusok sa mata ng Yanri Kilin, ngunit hindi nito nasira ang depensa. Ginamit ni Yezuan ang mga mata ng Sword Immortal Clone para tingnan, at nalaman na mayroon talagang isang layer ng flame defense. Nakalaban na niya ang higit sa 10 laban sa Yanri Kilin noon, at nabulag din niya ang isa't isa, ngunit hindi niya nakita ang bagay na ito sa oras na iyon. Sa makatuwid, agad na naunawaan ni Yezuan na ito ay may kinalaman sa kapaligiran.
ito ang Yanri Kilin na naging mas malakas sa tulong ng kapaligiran ng bulkan. Bang! Nang nagulat si Yezuan, ang Sword Immortal clone ay naspray ng apoy na aura na iniluwa ng Yansan Kilin at lumipad ng pabaligtad. Gayunpaman, ang Sword Immortal clone ay isang hindi magagapi na pag-iral, hindi nasaktan. Pagkatapos, muling itinuon ng Yanri Kilin ang atensyon nito kay Yezuan at pinatay siya. Natatakot akong hindi ka makakarating. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang binuksan ang kanyang firepower at binati siya. Sa isang iglap, sumali siya sa labanan. Sa gilid ng Flame City, mayroong isang Santo Monarch sa ikalimang baitang, 3 santo sa ika-4 na baitang, at higit sa 1 dosenang mga santo sa ika-3 baitang. Kasama si Yezuan at ang Sword Immortal clone, maaaring wala silang kapangyarihang lumaban. Kaya lang kung sa ibang lugar ito, ang Yanri Kilin na ito ay matagal nang dumighay, ngunit ngayon ay malapit na ito sa bulkan, at ang Yanri Kilin ay nasugatan, at maaari itong gumaling sa tulong ng mga marahas na hininga ng apoy na ito. Ito ay isang bit ng isang daye. Ang mga berdeng litid sa noo ni Yezuan ay bumagsak, at pinalitan niya ang mahabang espada sa kanyang kamay ng isang pamatay na espada. Darating na ang Sword Immortal. Sa isang iglap, muling tumaas ang kanyang aura. Sa susunod na sandali, siya ay naging isang streamer at sinaksak ang Burning Sun Kilin. Isang espada ang lumilipad patungo sa mga immortal. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sa pagkakataong ito, ang Sword Flying Immortal ay hindi makalusot sa hininga ng Yanri Kilin. Ang taong ito, na naiimpluwensyahan ng kapaligiran, ay naging mas malakas. Umuungol, nang makitang hindi niya matulungan si Yezuan, sumuko ang Yanri Kilin sa pag-atake at tumalikod at tumakbo patungo sa bulkan. Tumigil ka, kung hahayaan mo siyang pumunta sa bulkan, mas lalakas. Galit na sigaw ni Yezuan. Ano? Nagulat ang mga tao sa City of Fire. Ngayong kinubkob na nila ang Yanri Kilin, hindi na nila matutulungan ang isa't isa. Kapag bumuti muli ang lakas ng kalaban, masisira ang Flame City. Ang grupong ito ng mga tao, silang lahat, ay naglabas ng kanilang mga whole card at galit na inatake ang Yanri Kilin. Nakakalungkot lang na may mga taong hindi makalusot sa depensa, at kahit na masira ito ng iba, mabilis maghihilom ang injury. Sa huli, ang Panginoon ng lungsod ng Flame City ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng galit, lahat ay sumusunod sa utos, ilipat natin ang lungsod. Panipi, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Paglipat ng mga lungsod. Ang paglipat sa lungsod ay hindi isang maliit na bagay, at ang kanilang Flame City ay umasa sa bulkang ito upang umunlad hanggang sa antas na ito. Kung ito ay aalisin, hindi ba't magiging walang kabuluhan ang pag-aaksaya ng maraming taon ng pagsisikap? Gayunpaman, ang Burning Sun Kilin na ito ay halatang papunta sa bulkan. Kung ito ay nakabaon dito, sino ang maglalakas loob na manatili sa Flame City? Kahit ang City Lord of Flame City ay ayaw. Kaya, nagpasya ang grupo na sumuko at umalis sa lungsod ng apoy kasama ang iba upang maghanap ng ibang lokasyon. Talagang duwag ang grupong ito ng mga tao. Palihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, tila kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali, para lang makita kung saang lupain maaaring mabawi ng Flame Sun Kilin na ito, kaya pinanood niya ang pag-akay ng City Lord of Flame City sa mga tao, na iniwan ang isang walang laman na lungsod sa huli. Megatron, pumasok ka sa bulkan at tingnan mo. Kasunod nito, malayong binigyan ni Yezuan si Megatron ng utos na pumasok sa bulkan upang tuklasin. Nang marinig ito, agad na sumugod si Megatron sa bulkan, saka hinanap at natagpuan ang nakapaso na araw na Kirin na nagtatago sa magma sa ilalim ng bulkan. Mabilis ang paglaki ng hininga nito. Sa 2 araw, makakalusot ako, gusto kong makita kung mabilis ka o mabilis ako. Sa isang lugar na napakalayo sa bulkan, lihim na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Mayroon siyang immortal level devouring system, at ang bilis ng kanyang pag-upgrade ay mas mabilis kaysa sa iba. Bagamat ang Burning Sun Kilin na iyon ay mabilis na nakakabawi, hindi ito maaaring mas mabilis kaysa sa kanya, tama ba? Makalipas ang 2 araw, ding, ang host ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang ang 4 na baitang banal na espiritu. Sa wakas ay nakalusot si Yezuan, at ngayon ay maaari na siyang lumaban sa Yanri Kilin.
Sa sandaling iyon, nabasag niya ang kawalan, pumunta sa labas ng bulkan, at pagkatapos ay pinatay siya ng direkta. Tila naramdaman din ng Yanri Kilin si Yezuan, at agad na tumalon palabas ng magma at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal, nagkita muli ang dalawa. Ikaw ang target ng misyon ko, paano mo magagawa kung hindi ka mamatay? Namilog ang mga mata ni Yezuan, at diretso siyang nagsimula. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay sa pagkakataong ito ang Yanri Kilin ay nakalusot din sa kaharian ng 6th-rank Saint Monarch. Itong tatay, ang hukay. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang ika-5 baitang Saint Monarch o isang ika-6 na baitang Saint Monarch, ikaw ay mamamatay ngayon. Walang pakialam si Yezuan sa 37-21 at direktang bumaril. Gayunpaman, itong Scorching Sun Kilin Realm ay nasira, at ang paligid ay bulkan pa rin, kaya hindi pa rin mapatay si Yezuan. Gayunpaman, nang si Yezuan ay aalis na, bigla niyang naramdaman ang bahagyang pagbabago sa paligid. Ibinaba ang temperatura. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin at nalaman na isang malaking figure ang dumating sa dikalayuan. Sa pagkakataong ito ay isang maputlang asol na unicorn. Naramdaman ang pagdating ng Ice Kilin, agad na itinaas ng Scorching Sun Kilin na ito ang ulo sa langit at umungal, hindi pinansin si Yezuan at nagmamadaling pumunta sa Ice Kilin. Sa isang kisap mata, ang dalawang unicorn ang Ice Kilin na ito, sa katunayan, ay nakipag-away sa Yanri Kilin noon, at pareho silang natalo sa labanang iyon. At pagkatapos ang Yanri Kilin ay natuklasan ng 4 na ninuno ng 4 Divine Beast families at tinatakan ito ng 4 God Silang Heaven Array. Tulad ng para sa Ice Kilin, nakahanap ito ng isang lugar at nakatulog ng mahimbing. Sa parehong araw, ang nakakapasong araw na Kilin ay bumasa sa selyo, at naramdaman ito ng natutulog na Yelong Kilin, kaya siya ay nagmamadaling pumunta. Sa sandaling nagkita sila ngayon, ang dalawang unicorn ay naglabas ng hitsura ng pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Diyos, tulungan mo ako. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, lumiwanag ang mga mata ni Yezuan, at agad niyang ginamit ang time rewind skill para bumalik sa nakaraan. Ngayon lang, nakipag-away na siya sa Yanri Kilin at naubos ang ilan dito, kaya gusto niyang ang Yanri Kilin ay lumaban muna hanggang sa mamatay kasama ang Cold Ice Kilin, at sa wakas ay binaril niya muli at napatay ang Yanri Kilin. Pagkatapos ng lahat, ang Burning Sun Kilin ang target ng kanyang misyon. Bumalik ang oras, at ang Scorching Sun Kilin ay naka-recover sa bulkan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito nakita ni Yezuan, ang nakita niya ay ang Ice Kilin. Ang dalawang unicorn ay muling nagsama at nagsimula ng isang malaking labanan. Pagkatapos, siniran ni Yezuan ang kawalan at lumapit. Blackhorn, lunukan mo ang bulkang ito para sa akin. Mabilis na pinalabas ni Yezuan ang itim na sungay. Nakuha ni Blackhorn ang order, ibinuka ang bibig nito, at sinimulang lamunin ito ng ligaw. Ang Burning Sun Kilin ay maaaring ibalik ang kanyang kaharian dito, at hanggat ang bulkan ay nilamon, ang lakas nito ay bababa din. Umuungol, naramdaman ng nakakapasong araw na si Kilin ang pagbaba ng temperatura sa kanyang paligid, at hindi napigil ang umungol sa kalangitan. Sa paglamon ng itim na sungay sa isang gilid at ng yelo na unicorn sa kabilang banda, ito ay medyo isang dilema. Kabanata 1958, Free Elder, Advanced. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bulkan ay nilamon ng Blackhorn at nilamon sa lumalamon na espasyo, at wala nang natira. Sa kabilang panig, ang Ice Kilin ay nasa antas din ng isang ika-6 na baitang Saint Monarch, kaya ito ay nabubunot sa Yanri Kilin. Umuungol. Ang nakakapasong araw na Kilin, habang nakikipaglaban sa malamig na Yelong Kilin, ay nag-iingat kay Yezuan. Parang may mali. Ang antas ng banal na hayop na ito, natatakot ako na ang IQ nito ay mas mataas pa kaysa sa mga tao, kaya hindi ito hanggal, at kapag hindi pa nakakagalaw si Yezuan, ito ay umatras. Gusto kong umalis, ngunit hindi ganoon kadali. Ang mga mata ni Yezuan ay nagniningning, at ang kanyang hininga ay lumakas ng husto. Oras na para gumawa ng hakbang. Walang kapantay na pares ng espada. Agad na tinawag ni Yezuan ang Sword Immortal Clone, ngunit siya mismo ay hindi sumali sa labanan. Ang Ice Kilin, kasama ang isang Sword Immortal Clone, ay sapat na upang magdala ng maraming problema sa Yanri Kilin. Hindi ito ang punto,
Ang punto ay pinagtibay ni Yezuan ang mga taktika ng karamihan. Hindi mabilang na immortal killing puppet at hindi mabilang na immortal na mga arrow ang tinawag ng Sword Immortal clone at inatake patungo sa Yan Sun Kilin. Ang Scorching Sun Kilin ay nawala na ang kanyang bulkan na kapaligiran, at ang kakayahan nito sa pagbawi ay mas malala, at pagkatapos na masugatan ng Sword Immortal clone, ang mga Absolute Immortal Arrow na iyon ay tumutusok dito sa mga grupo. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, ang nakakapasong Sun Unicorn ay natatakpan ng mga pasa, at ang dugo ay umagos palabas ng katawan, agad na naging apoy, at pagkatapos ay mabilis itong napatay ng malamig na hangin. Si Yezuan sa di kalayuan ay nanunood ng labanan, kung tutuusin, itong Yan Sun Kilin ay mukhang hindi pa namamatay. Kung ang huling Burning Sun Kilin ay hindi niya pinatay, kung gayon ang random na misyon ay hindi makukumpleto. Gayunpaman, nadama niya na halos walang posibilidad na mabaligtad ang labanang ito. Oo naman, sa pagtutulungan ni Yezuan at ng Cold Ice Kilin, ang Yanri Kilin ay malubhang nasugatan at naghihingalo. Sa oras na ito, pagkakataon na ni Yezuan na kumilos. Sa isang iglap, lumipat ng posisyon si Yezuan gamit ang Sword Immortal Clone, at pagkatapos ay pinalitan ng walang kapantay na pares ng mga espada sa kanyang kamay ng isang one-hit killing sword. Ang diagram ng 10,000 hayop. Darating na ang Sword Immortal. Isang espadang lumilipad na walang kamatayan. Lumakas ang aura ni Yezuan, naging puting streamer, na direktang bumaon sa ulo ng Yanri Kilin, at talagang direktang tumagos sa buong katawan, tumusok sa ulo at puso. Ang nakakapasong araw na Kilin, pagkatapos magpumiglas ng ilang beses, ang napakalaking katawan ay bumagsak sa lupa sa isang putok. Mamatay. Sa pagkakataong ito, na-trigger ni Yezuan ang epekto ng one-hit killing. Hindi ko alam kung swerte ba ito o dahil ang Yanri Kilin mismo ay nasa estado ng kamatayan. Anyway, pinatay siya ni Yezuan. Ding, kinukumpleto ng host ang isang random na gawain at ginagantimpalaan ang Immortal Kilin Bloodline para sa pagsulong ng isang beses. Sa pagkakataong ito ang gantimpala ay hindi masama, pagkatapos ng lahat, ang Immortal Kilin na Bloodline ay may 4 na advanced na ruta, nakatumbas ng pagkuha ng 4 na mga punto ng paglamon, na hindi walang kabuluhan para kay Yezuan na habulin at patayin ng Yanri Kilin ng napakatagal. Gayunpaman, ang pagkamatay ng Yanri Kilin ay nagpagalit sa Cold Ice Kilin, dahil ang Yanri Kilin ay ang matandang kaaway nito, at ngayon ang Yanri Kilin ay namatay sa kamay ng iba, natural na hindi ito makatingin dito. Umuungol. Ang Ice Kilin ay umungal ng galit at sumugod kay Yezuan. Kasabay nito, inalis ni Yezuan ang katawan ng Yanri Kilin. Sa susunod na sandali, isang system prompt ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Ang host ay nakakuha ng Kilin Heart, na magagamit para sa pagsulong ng Flame Ghost Monarch, posible ba? Matapos marinig ang prompt ng system na ito, si Yezuan ay natigilan saglit. Ang puso ng Kirin. Oo, sa sandaling ito, direktang sumagot si Yezuan. Biruin mo, paano ka hindi sumasang-ayon? Matagal nang nanahimik si Shu Lao, mula nang si Yezuan ay maaaring sumanib sa world-destroying Ghost Dragon, hanggang sa bandang pag-usbong ng Breaking Heaven, at pagkatapos ay sa sarili niyang pagsasanib ng Sword Immortal Bloodline, si Shu Lao ay hindi kailanman nagkaroon ng foothold. Ngayon, sa wakas oras na para umabant muli. Ding, pinagsama ng Flame Ghost Monarch ang puso ng Kilin at sumulong sa Flame God Kilin. Matanda na ang puno, advanced na tagumpay. Ang Flame Ghost Monarch ay sumulong upang maging ang Flame God Kilin, at talagang nagkaroon ng Kilin Bloodline. Ngunit hindi lang iyon. Nang hindi hinintay na suriin ni Yezuan ang kakayahan ng Flame God Kilin, muling nag-prompt ang system. Ding, ang Immortal Kilin Bloodline Advance. Ding, Immortal God Phoenix Bloodline Advancement. Dalawang system prompt sa isang hilera ng tunog. Muling bumuti ang lakas ni Yezuan. Ang Immortal Kilin Bloodline ay umabant ng 2 beses sa kabuuan, na nagpapahintulot kay Yezuan na mapabuti ang kanyang pangangatawan ng 2%, at bilang karagdagan, ang Kilin True Chi at Rebirth from the Fire ay napabuti din. Ngunit ang mahalaga kay Yezuan ay kung gaano kalakas ang matandang lalaki pagkatapos niyang umaban. Tiningnan niya at nalaman na pagkatapos umunlad ang Tree Elder, mayroon lamang isang kasanayan, na tinatawag na Kilin Burning Sky Flame. Elder Shu, itong Ice Kilin ay ibibigay sa iyo.
Sabi ni Ye Zuan, matagal nang nanahimik ang matanda, at sa wakas ay maipapakita na rin niya ang kanyang kakayahan, kaya ipaubaya na lang sa matanda. Ngumisi si Tree Elder. Sa oras na ito, nagpakita na siya sa tabi ni Ye Zuan, at pagkatapos niyang umunlad, ang momentum ng kanyang buong pagkatao ay naging iba, at ang aura ng apoy sa kanyang katawan ay mas masigla kaysa sa nakaraang Yansan Kilin. Umuungol. Ang Ice Kilin, na orihinal na magpapatuloy sa pag-atake, ay hindi maiwasang magpakita ng selos matapos makita ang matandang puno. Patayin. Nang walang sabi-sabi, ang pangalawang puno ay direktang naging apoy at sumugod patungo sa Ice Kilin. Ang nagyayalong hangin, habang ang matanda sa puno ay biglang umaban, agad na naging marahas. Biglang may ibinigay na lalaki at isang hayop. Isa lamang itong elder ng Holy Spirit Tree sa ika-8 baitang, at sa harap nitong ika-6 na baitang saint level na Ice Kilin, hindi siya mababa kahit kaunti. 16 na kaharian, ang dami mong sinasabi, ang dami mong sinasabi. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng pagsupil ng 10,000 beasts, ngunit kung ang Megatron ay magiging Xuanshan War Armor para tulungan si Xu Lao, malamang na magiging mas malakas si Xu Lao. Bang! 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 Sa orihinal, ito ay naging isang lupain ng matinding yelo, ngunit pagkatapos ng matandang puno ay sumugod, ang yelo ay agad na natunaw, at pinainit nito ang paligid. Ang yelo at apoy ay palaging hindi magkatugma, at kapag mas mataas ang temperatura, mas hindi komportable ang pakiramdam ng yelong unicorn. Okay, hindi na ako makikipaglaro sa'yo, hayaan mong makita mo ang tunay kong lakas. Ngumisi ang matanda, at sa sumunod na sandali, mabilis na lumaki ang laki ng kanyang katawan, naging apoy na unicorn. Ang Flame God Kilin na ito, kahit na ang laki ng katawan nito ay hindi mas malaki kaysa sa Yansan Kilin, ang momentum nito ay mas malakas kaysa sa Yansan Kilin. Sa sandaling lumitaw ang pangunahing katawan, ang mga kristal ng yelo sa katawan ng Ice Unicorn ay nagsimulang matuno, tila mal-alanta na ang mga ito. Umuungol. Sa wakas ay napagtanto ng Ice Kilin na may mali at gustong tumalikod at tumakas. Gusto kong pumunta, huli na. Umuungol ang matandang puno, bamuka ang malaking bibig, at diretsyong bumulaga ang nagniningas na haligi ng apoy. Kirin na nag-aapoy sa langit. Boom! Ang suntok na ito ay direktang tumagos sa katawan ng Ice Kilin, na nasunog ito hanggang sa abo sa isang kisap mata. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Sa isip ni Ye Zuan, isang system prompt ang tumunog. Ang gulo, sa wakas nalutas na. Sa pagkakataong ito, malaki ang natamo ni Ye Zuan, hindi lang naging Fire God na Kilin ang Three-Old Change, ngunit 2 beses din na-advance ang Immortal Eye Kilin Bloodline, at ang Immortal God Phoenix Bloodline ay na-advance minsan, na talagang malaking kita. Sa oras na ito, naipaghiganti na ni Ye Zuan ang Great Revenge of the 12 Divine Beast Palaces, kaya sa susunod, kailangan niyang magplano ng mabuti. Kabanata 1959, Goodbye Bloodline Holder. Sa sandaling ito, bagaman, Little Master, nararamdaman ko ang isang katulad na aura sa hilaga. Biglang sabi ni Xu Lao. Katulad na hininga. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan, at bago pa siya makapagtanong, narinig niya ang isang system prompt. Ding, nakabuo ang system ng isang bloodline holder, patayin ang bloodline holder, at ang host ay makakakuha ng reward. Nang marinig ito, ang figure ni Ye Zuan ay hindi maiwasang manginig ng husto. Bloodline holder na naman. Ito ay isang Daya. Ang may-ari ng bloodline na lumitaw noong nakaraan ay nagdala kay Ye Zuan ng maraming problema. At ngayon ay may isa pa, ito ay talagang nakamamatay. Kapag lumabas ang bloodline bearer, mararamdaman siya ng kalaban, pero hindi niya kaya, at higit sa lahat, hindi niya magagamit ang time-lapse skill. Damn, hindi ko alam kung nasaan ang bloodline holder na ito, hindi ko alam kung anong bloodline ang hawak niya, at hindi ko alam kung mataas o mababa ang kaharian niya. Natakot si Ye Zuan. Bagamat maaari na siyang makipaglaban sa mid-level na Saint Monarch ngayon, paano kung ang kabilang partido ay isang high-level na Saint Monarch? Kahit na hindi ito isang high-level na Saint Monarch, ngunit isang mid-level o low-level na Saint Monarch lamang, ang bloodline na hawak ng kabilang partido ay magbibigay din sa kabilang partido ng kakayahang lumukso sa hamon. Kaya, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Ye Zuan. Sa sandaling ito, bagaman
Little Master, ang hininga na naramdaman ko ngayon ay sumugod sa amin. Paalala muli ni Elder Shu. Ha! Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Medyo nagkataon lang, di ba? Itong hininga, nagmamadali ba sa puno? O para sa kanya, maaaring sa pagkakataong ito, ang bloodline holder ang may hawak ng immortal Qilin bloodline. Biglang nagkaroon ng ganoong ideya si Yezuan sa kanyang isipan, at agad na nagtanong, Elder Shu, gaano katagal bago siya dumating? Panipi, tinatayang aabot ito ng 2 o 3 araw. Sagot ni Elder Shu, 2 araw at 3 araw, pagkatapos ay maaari akong pumunta sa kabaligtaran, at pagkatapos ay guluhin siya pagkatapos kong masira. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, hindi niya ito udyok, dahil hindi pa rin niya maisip ang kaharian ng kabilang partido. Sa makatuwid, agad niyang tinawag ang Sword Immortal Clone, at pagkatapos ay tumangay sa timog. Kung ang aura na ito ay talagang may hawak ng bloodline, dapat hanapin muna ng kabilang partido ang Sword Immortal Clone, pagkatapos ng lahat, ang Sword Immortal Clone ay eksaktong kapareho ni Yezuan. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay direktang bumagsak sa kawalan at umalis, habang ang Sword Immortal Clone ay dinala ang matanda at naglakad patungo sa hiningang iyon. Naglakad ang 2 tao sa tapat ng isa't isa at hindi nagtagal ay nagkita. Ang hiningang iyon ay isang binata, ngunit ang hininga sa kanyang katawan ay isang first class na santo. Ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Ikaw, yun ba ang pakay ko? Tumingin ang binata sa Sword Immortal Clone at malamig na sinabi, Sino ka? Hindi maiwasang magtanong ni Elder Shu. Shi Xingyo, ang pumatay sa iyo. Matapos magsalita ng mabagal ang binata ay dumiretso na siya sa trabaho. Isang napakalakas na flame sword na chi ang hamampas patungo sa Sword Immortal Clone. Bang! Ang sword chi ay naglaslas sa Sword Immortal Clone, tinataboy lamang ito, ngunit hindi nasaktan ang Sword Immortal Clone. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Immortal Clone ay isang invincible existence. Oh, medyo may talino. Nang makita ito, bahagyang nagulat si Shi Xingyo. Habang papunta dito, sinunog niya ang master ng 5th rank Saint Monarch level hanggang sa abo gamit ang isang espada, ngunit hindi niya inaasahan na kahit isang banal na espiritu ay hindi siya kayang patayin. Si Yezuan, na nasa malayong langit, ay tumingin sa pag-atake na ito, at tiyak na ang kabilang partido ang may hawak ng bloodline. Isa, ang Sword Immortal Clone ay hindi man lang magamit ang Death Chase Order para markahan ang kabilang partido. Pangalawa, ang Sword Chi ng kabilang partido ay ang tunay na Chi ng Qilin. Sword Immortal Clone, 3 Elder, patayin mo siya. Sa sandaling iyon, nag-utos si Yezuan sa kanilang dalawa sa ere. Sa sumunod na sandali, naging Fire God Unicorn si Shu Lao at pinatay ang kabilang partido. Kirin, meron din ako. Nanliit ang mga mata ni Shi Xingyo, at ang tunay na chi ng unicorn sa kanyang katawan ay gamulong, at 3 nakakatakot na flame Qilin ang namuo sa paligid niya. Si Yezuan ay natural na hindi estranghero sa pagkilos na ito, iyon ay ang Qilin descending. Kaya lang nitong may hawak ng bloodline na ito ay nakapagsama ng 3 unicorn ng sabay-sabay, na talagang nakakakilabot. Ang bloodline na taglay nitong Shi Xingyo ay mas advanced kaysa kay Yezuan, kaya nagawa niyang makatawag ng 3 unicorn ng sabay-sabay. Totoo rin ito para sa bloodline holder ng Imperial Beast God Envoy dati, at ang kanyang kakayahan ay mas mataas kaysa kay Yezuan. Biglang, ang Sword Immortal Clone at ang 3 Elder ay nakipaglaban sa 3 flame Qilin na ito. Tulad ng para sa Shi Xingyo na iyon, patuloy niyang inaatake ang Sword Immortal Clone, at hindi niya alam na ang Sword Immortal Clone ay walang talo. Boom! Nagpatuloy ang tunog, at ang labanan ay talagang hindi mabangis, dahil sa harap ng pag-atake ni Shi Xingyo at ng iba pang 3 flame Qilins, si Shu Lao ay hindi na makapigil, at agad na napatay. Tulad ng para sa Sword Immortal Clone, dahil ito ay hindi magagapi, maaari itong patuloy na makatiis sa mga pag-atake. Ang malalakas na putok ay ang lahat ng mga tunog ng pag-atake na bumabagsak sa kanya. Yung bloodline holder, hindi talaga ordinaryong tao, magtago muna tayo saglit. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, maghintay hanggang sa makalusot siya. Kung gusto niyang magtago, mahihirapan ang kabilang partido na makahabol, tutal,
mayroon siyang Sword Immortal clone at Eye of the Void. Hindi tama yan. Sa oras na ito, biglang naalala ni Yezuan na ang kabilang partido ay mayroon ding dugo ng Immortal Eye Kilin, kaya ang Void Eye, ang kabilang partido ay dapat din. Kawawa naman, hindi mahalaga, tumakbo ka muna sa malayo, at pagkatapos ay humanap ka ng problema sa taong ito pagkatapos mong masira. Lumiit ang leeg ni Yezuan at patuloy na ginamit ang Megatron para magmadali. Tungkol naman sa Sword Immortal clone, siya ay nasa isang estado na binugbog, ngunit siya ay patungo sa hilaga, sinusubukang akitin si Shishingyu palayo. Itong lalaking ito ay isa lamang sa ikaapat na baitang banal na espiritu. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na depensa, gaano karaming bloodline ang mayroon siya sa kanyang katawan? Hindi maiwasan ni Shishingyu na mag-isip. Sa oras na ito, ang tatlong Flame Emperor Killans na tinawag niya ay napatay na si Shulao sa ilang segundo, at pagkatapos ay sumali sa labanan. Gayunpaman, kahit na 4-1, hindi pa rin nila natulungan ang Sword Immortal clone. Sa paglipas ng panahon, mali ang pakiramdam. Napaka-weird ng lalaking ito, at may aura sa kabilang direksyon, iyon ba ang Diyos? Naisip ito ni Shishingyu, at direktang ibinagsak ang Sword Immortal clone at tumangay patungo sa timog. Nang makita ito, si Yezuan, na nasa malayo sa langit, sa wakas ay naunawaan na ang kabilang partido ay natuklasan ito. Gusto kong umalis, ngunit hindi ganoon kadali. Kumislap ang mga mata ng Sword Immortal clone, at agad niyang ginamit ang Sword Immortal Advent at Killing State para direktang maging puting streamer at patayin si Shishingyu. Ano? Nagulat si Shishingyu. Ang Sword Immortal clone ni Fang Kai ay patuloy na binubugbog, at nakita rin niya na ang lakas ng Sword Immortal clone ay talagang mas mahina kaysa kay Shulao. Pero ngayon parang nagtatago lang ang kabilang partido. Isang espadang lumilipad na walang kamatayan. Ang Sword Immortal clone ay may hawak na walang kapantay na pares ng mga espada, at isang espada ang tumusok sa dibdib ni Shishingyu, ngunit ito ay nasa masamang posisyon at hindi tumagos sa puso ni Shishingyu. Bukod sa hindi pagsaksak sa puso ni Shishingyu, hindi rin ito nag-trigger ng one-hit killing effect. Kabanata 1960, Dalawang Bloodlines. Bang! Sumimangot si Shishingyu, at isang napakalakas na kapangyarihan ng apoy ang bumulwak mula sa kanyang katawan, inalog ang Sword Immortal clone palayo. Sa sumunod na sandali, nakita ng Sword Immortal clone ang sugat ng kabilang partido, at mabilis itong gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Medyo isang paraan. Sumunod, si Shishingyu ay humakbang patungo sa Diyos ni Yezuan, at ang Sword Immortal clone ay hindi na pinansin at tumalikod at umalis. Biro lang, dahil gusto mo akong mahuli, kakaiba talaga. Si Yezuan, na nasa malayong langit, ay sumungot ng malamig sa kanyang puso, at pagkatapos ng ilang sandali ay sumugod ang kabilang partido, direkta siyang lumipat ng pwesto gamit ang Sword Immortal clone. Ang Sword Immortal clone ay hindi lamang taglay ang lahat ng kakayahan ni Yezuan, ngunit isa rin itong hindi magagapi na pag-iral, bilang karagdagan, maaari rin siyang lumipat ng posisyon kay Yezuan sa isang iglap. Sa makatuwid, si Yezuan at ang Sword Immortal clone ay nagpalit ng mga lugar sa oras na ito, at hindi dapat malaman ng kabilang partido. Hindi nagtagal, hinanap lang ito ng Shishingyu na iyon at tinalo ang Sword Immortal clone. Kakaiba, bakit hindi makagalaw ang lalaking ito? Labis na nagulat si Shishingyu at nagpasyang kunin muli ang Sword Immortal clone para tingnan. Naramdaman ni Yezuan ang kanyang intensyon at agad na iniligpit ang muswang pares ng mga espada, at pagkatapos ay direktang bumagsak ang Sword Immortal clone. Paano ang mga tao? Nagulat si Shishingyu. Ang Sword Immortal clone ay nawala sa ilalim mismo ng kanyang ilong, paano kaya ito? Gayunpaman, ang isa pang hininga ay hindi nawala, iyon ay, ang hininga ni Yezuan. Humph! Si Yezuan, na nasa malayo sa langit, ay hindi napigil ang huminga ng malamig, at pagkatapos ay mabilis na ipinatawag ang Sword Immortal na clone at patuloy na nagmamadali. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos na mawala ang Sword Immortal clone, si Shishingyu ay aktwal na naglakbay sa paglalakad, sa halip na gamitin ang Void Eye upang buksan ang pinto at teleport, na labis na ikinagulat ni Yezuan. Hindi kaya kilala ng kabilang partido ang Void Eye. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa kanya ang Immortal Kilin Bloodline,
at ang kabilang partido ay maaaring ibang Qilin bloodline, sa kasong ito, hindi niya kailangang mag-alala. Susunod, patuloy na iniiwasan ni Yezuan itong Shishingyu, at pagkaraan ng ilang araw, nakapasok siya sa 5th rank Holy Spirit. Lakas, by leaps and bounds. Matapos matiyak ang kanyang lakas, nagpasya siyang magkusa, syempre, bago iyon, kailangan niyang gamitin ang Sword Immortal Clone para subukan ito. Sa araw na iyon, ang may hawak ng bloodline ng Imperial Beast God Envoy ay mabilis ding napabuti ang kanyang cultivation, kaya natakot si Yezuan na ang Shishingyu na ito ay magiging pareho. Hindi nagtagal, muling nakilala ng Sword Immortal Clone si Shishingyu. Ang kabilang partido ay nasa kaharian pa rin ng isang first-class na santo. Humph! Nang makita ni Shishingyu ang Sword Immortal Clone, hindi niya maiwasang mapasanggal ng malamig. Para sa clone ng Sword Immortal, wala siyang pagpipilian, at naramdaman din niya na sa likod ng clone ng Sword Immortal, mayroon pa ring hininga, kaya handa siyang baliwalain ang clone ng Sword Immortal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ayaw siyang pakawalan ng Sword Immortal Clone. Sa sandaling iyon, tinawag ng Sword Immortal Clone sina Shu Lao at Megatron. May isang bagay na ikinalulungkot ni Yezuan tungkol sa clone ng Sword Immortal, ibig sabihin, hindi niya magagamit ang Xuanshan Battle Armor, kung hindi, ang kanyang lakas ay mapapabuti ng husto. Gayunpaman, hindi dumating si Megatron upang panoorin ang labanan sa pagkakataong ito. Nakalusot si Yezuan, nag-improve din sina Megatron at Shu Lao, at gayon din ang clone ng Sword Immortal. Ang kaharian nilang tatlo ay bumagsak na, at sa pagkakataong ito ay dapat na nilang labanan si Shishingyu. Maraming paraan ang batang ito, basta mapatay ko siya, magmamana ako sa kakayahan niya. At pagdating ng panahon, sino pa ba sa mundo ang makakapigil sa akin? Napaisip si Shishingyu sa sarili. Originally, hindi siya naniwala, pero matapos siyang bigyan ng lakas ng taong nagsasabing siya ang sistema ng walang dahilan, naniwala siya. Walang sinuman, tatanggi. Sa makatuwid, mayroon lamang isang digmaan. Bumaba si Kirin. Galit na sigaw ni Shishingyu sa kanyang puso, at isang malaking halaga ng Qilin True Chi ang bumulwak mula sa kanyang katawan, na nagpadikit ng 3 Qilin. Sa pagkakataong ito, ang 3 Ice Emperor na si Qilin. Patayin. Sa isang iglap, nagpalitan na lang ng kamay ang 2 panig. Noong huling pagkakataon, si Shu Lao ay kinubkob ng 3 Yanhuang Qilin at namatay sa trahedya, ngunit sa pagkakataong ito ay nakalusot siya, kaya natural na gusto niyang hanapin ang kanyang daan pabalik. Gayunpaman, ngayon ang 3 Ice Emperor Qilin na ito ay hindi sakop, at ang kanilang lakas ay talagang katumbas ng ontological flame god Qilin ni Shu Lao. Sayang lang this time, bukod sa Sword Immortal Clone at 3 Elder, meron ding Megatron. Mapa ng 10,000 hayop, bayan. Agad na nagbago ang Megatron, at ang lakas ng 3 Ice Emperor Qilins ay direktang nabawasan. Hindi inaasahan ni Yezuan na ang Map of 10,000 Beasts ay epektibo rin laban sa mga patawag, gusto niya itong subukan, ngunit talagang gumana ito. Yun lang, madali lang gawin. Alikabok mo ako sa abo. Ang matandang puno ay umungal sa langit, ibinuka ang kanyang bibig, at nagbuga ng nagniningas na haligi ng apoy. Kirin na nag-aapoy sa langit. Boom! Ang 3 Ice Emperor Qilin na ito ay tuwirang pinaghiwa-hiwalay ng Qilin Burning Sky Flame, at pagkatapos ay itinutok ni Shu Lao ang kanyang bibig kay Shishingyu. Gusto mo akong saktan sa ganitong klaseng pag-atake? Nagniningning ang mga mata ni Shishingyu, at talagang hinaranggan niya ng buhay ang Qilin Burning Sky Flame. Ngunit hindi kataka-taka, kung tutusin, kung ano ang mayroon siya sa kanyang katawan ay ang Qilin Bloodline, mayroon siyang Qilin True Chi, at mayroon din siyang napakataas na panlaban sa pag-atake ng apoy. Ang hakbang na ito ay hindi gaanong banta sa kanya. Kasabay nito, ang Sword Immortal Clone ay naglabas din ng kanyang mga whole card, at ang kanyang buhok ay agad na hamaba at pumuti, at pagkatapos ay naging isang puting streamer at sinaksak kay Shishingyu. Poof! Sa mahinang tunog, ang wuswang na pares ng mga espada ay tumusok sa dibdib ni Shishingyu, ngunit iniwasan pa rin niya ang mahahalagang punto. Ang one-hit killing sword ay maaaring tumaas ang success rate ng one-hit killing, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang wuswang ay walang one-hit killing effect sa sword. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan mismo ay may one-hit killing skill. Sa pagkakataong ito, siya ay talagang maswerte,
at ito ay na-trigger. Sa susunod na sandali nang ang muswang pares ng mga espada ay tumusok sa dibdib ni Shishinu. Ang katawan ni Shishinu ay parang apoy, na gumuho sa pagitan ng langit at lupa. Patay na siya. Si Yezuan, na nasa malayo sa langit, ay natigilan, ngunit hindi niya inaasahang mapapatay si Shishinu sa ilang segundo, siya ay talagang maswerte. Ngunit sa pagtataka ni Yezuan, pagkamatay ni Shishinu, hindi niya narinig ang prompt ng system. No, to be precise, hindi niya narinig ang tono na gusto niyang marinig. Ding, pinatay ng host ang undead clone ng bloodline holder, please keep up the good work. Nang marinig ito, ganap na natigilan si Yezuan. Kilin bloodline, kailan? Magkakaroon ng immortal na clone. Hindi ba bloodline ang immortal na clone ng immortal god na Phoenix? Gollum, hindi napigilan ni Yezuan na malunok ang kanyang laway, at biglang may naisip na masamang bagay. Ang Shishinu na iyon, maaaring mayroon siyang parehong Kilin bloodline at immortal god Phoenix bloodline. Yung kabilang partido, dalawa ba silang may hawak ng bloodline? Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Dati, nalutas niya ang isang bloodline holder ng Imperial Beast God Envoy, at ngayon kung mayroong dual bloodline holder ng Kilin bloodline at ang immortal god Phoenix bloodline, sa susunod, magkakaroon ba ng 3 bloodline holder? 3 bloodline, grabe, muling lumunok si Yezuan ng laway, at nagpa siya na ayaw na niyang mag-isip ng ganoon sa ngayon, kaya harapin muna natin itong may hawak ng bloodline. No wonder kanina, mabilis siyang gumaling, may bloodline pala siya ng immortal god Phoenix. Kaya dapat mas mataas ang flame resistance at flame attack power niya kaysa sa akin.